Dumating na nga si Father dito para magmisa para sa patay. Dahil ganito talaga ang tradisyonal ng mga Katoliko. Bago siya ilibing, kailangan mo na siyang misahan. At hindi nga nagtagal ay inumpisahan na nga ni Father magmisa dito. At pinangunahan ni Monica Hasmin ang unang pagbasa ng Ebanghelyo. Pagkatapos magbasa ay nagbigay ng habilin ang mga anak para sa kanilang yumaong ama. At pagkatapos nagbigay na sila ng holy water ang mga kamag-anak. Ito ay kanyang kapatid na babae at sumunod pa yung iba dyan. At kasama nga na rin ako. Nagbigay rin ako ng holy water. Sumunod naman si Neri at saka si Abby at sumunod naman si Dante. At nagbigay din ang mga kaibigan ni Paring Pasio. Nagbigay din sila ng holy water at kasama na rin ang aking kapatid dyan at ang iba pa. At pagkatapos magmisa, ayan, kunting kwentuhan lang at nagbigay din sila ng pagkain at kinagabihan nga ay bumalik kami dito at ganito nga din ang sitwasyon dito. Nandito nga rin pala si Sheila, si Ami at iba pang mga kakilala nung namatayan. At dito nga si Wilma ay nagbingo na. Sa gift. Ano yun? Yung iba ay nagbibingo at yung iba naman ay nakinuod lang dahil kulang nga sa upuan at saka sa lamisa. Ito nga pala ang ating mga kasama. Kuhanan lang natin sila ng konting video para yung mga mukha nila ay makita naman natin for the memories. Ayan, si Sheila, si Ami, si Ate Daria, ayan, at iba pa. At ito naman yung ganap dito sa loob mismo. Maring Len, may kausap nga yan sila dito. Nag-usap-usap sila dito kung saan ililibing. At ganap nga dito sa labas ay medyo dumami-dami na rin ang mga tao. Dito nga ang last moment ng mga pamilyang namatayan. Ito yung masakit dito sa part yung hindi mo na talaga makikita. Pagkatapos nga nilang umiyak, ako naman ay sumaglit ako dito mag-take ng bidyong malapitan. At inumpisahan na nga nila maglimpit ang iba pa at binigay pa nga ni kuya sa akin yung cross. Sabi ko hindi doon sa anak ibigay dahil nandun sa kanya yung picture ng kanyang tatay. Sinarado na nga nila ang kabaong at dinahandahan na nga nila paglabas ang mga gamit dito sa loob. Kailangan talaga dito guys ay i-voice over natin dahil nung una ang ginawa ko hindi ko binoice over ang kay Angela. So dito ay i-voice over natin para hindi siya makapiright. Nasa labas sila lahat at tulad nga doon sa ospital, naiiwan kaming dalawa ni Paring Pasio. Iniwan nila yung patay dito sa loob at ako lang yung nandito sa loob ng area kasama ang patay. Dahil yung iba ay busy, yung iba naman ay sumakay na sa sasakyan at yung kamag-anak ay nandoon na rin sa sasakyan. So ako ay nag-take ako dito ng video para may memory sila. Makita nila dito sa video. Anytime makikita nila. Kaya ako for the go lang, video lang. Ayan na nga, pinasok na nga ni kuya yung pagkargahan ng kabaong. Ilalabas na nila yung kabaong. At dito nga si kuya, sabi niya sa akin kung pwede ba daw makahingi ng kape. Sabi ko, sige kuha ka lang ng kape dahil marami naman yung kape. At pagkatapos, sinunod na nila yung kortina. Tinanggal na nila yung kortina. Dito nga pala guys, ay pag alis ng patay ay mayroong maiwan dito, dalawang tao para maglinis ng mga basura at mga iba pang dapat linisan. Dahil ito ay, ang katabing nga pala nito ay simbahan. Ayan, unti-unti na nga nila paglabas ka na ang sa iba iyong pang hantungan. gamit Mayo nila. ka. At huwag kang mag-alala dito sa mga buhay dahil sila buhay. Makita na kayo doon ni Paring Ispe. Si Angela. Hanapin mo si Angela doon. At ayan na nga guys, ilalabas na nga ang kabaong ni Paring Pasio. Sasakay na sa sasakyan. Naghintay lang si kuya ng kanyang mga kasama. Ayan na nga, lumabas na nga ang kabaong. At doon nga sa likod ko, binasag na nga ang baso dahil nakalabas na ang kabaong. Dapat talaga may babasaging baso. Parang isang pamahiin, labas ng patay, kailangan magbasag ka ng baso.
Ayan, nakasakay na kami dito sa jeep. Pinagmasdan ko nga lang sila doon sa likod ko. Nakarating na nga pala kami dito sa himlayan ng Open Canal. Marami na nga pala dito na kalibing, mga kaibigan, mga anak ng kaibigan, anak ng kumari, si kumari at si pari. Marami na ditong nakalibing. Kaya ako medyo lumayo-layo ako sa kanila dahil may nag-iiyakan naman. Baka hindi natin mapigilan ay may iyak tayo. Ayan, tamang video lang ako dito dahil. Ayan, kunting pa maalam sa mga kamag-anak. At maya-maya lamang ay pinasok na siya sa kanyang kwarto. At pagkatapos, isa-isa na nga silang naglagay ng bulaklak doon sa pinaglagyan ng kabaong at ang ibang mga kasamang kaibigan at kamag-anak. At maya-maya lang ay kinuha na rin nila dito ang pangtakip dito sa pinakapintuan ng pinaglagyan ng kabaong. At inumpisahan na nga rin nila isiminto ang pinakagilid ng pintuan. At sabi ko nga kay Muni, sulatan niya ng pangalan. At bago magtapos ang ating video, maraming salamat sa inyong panonood kung ito'y tinapos mo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, i-subscribe mo na guys ang aking YouTube channel para maging updated ka sa lahat ng aking mga video. At sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. At huwag kalimutan mag-like and share at pakiclick ang bell button.